Mendoza, and I will share various information about Pico Lake, which is located here in Barangay Ayusan 1 and San Pedro, Chaong, Quezon. Let's explore and discover the unique significance found in the lake known as Pico Lake, a stunning natural wonder nestled in the heart of Chaong, Quezon. This lake is not just a body of water, but a testament to the power of nature and the resilience of the human spirit. Shape at the bottom. According to the study by the Mindset News Sciences Bureau, was found that the cove has no inlet or outlet, so its water is preserved to prevent contamination. The color of the water in the lake changes to green and blue depending on the climate. The development of this area began way back in the 1970s to 1980s. And Pico Lake in Chaong, Quezon is a well-known crater lake covering approximately 50 hectares. Its depth is estimated to be around 75 meters or about 246 feet, although no official measurement exists since no one has reached its deepest point. So the lake is surrounded by thick foliage and steep slopes, and it is situated at the foot of Mount Malifonio and near Mount Banahaw. As we take you on a journey to explore the history, culture, and the beauty of Pico Lake, you'll discover why this place is so special to the local community and visitors alike. From the legends of its origin to the modern-day efforts to preserve and protect it. So sit back and relax and enjoy as we explore the wonders of Pico Lake. Ang Pico Lake ay isang maar lake na nangangahulugang ito ay nabuo mula sa isang maar, isang uri ng mababang bulkan na pumutok at nangiwan ng hugis bilog na bunganga na napuno ng tubig. Ang hugis ng lawa ay halos perpektong bilog. May-enjoy niya ang ambience dito, relaxing. Pico Lake is enveloped in local legends that have been passed down through generations. One popular tale speaks of a hidden treasure beneath the lake. Another story tells of a tragic love affair where two lovers, forbidden by their families, drowned themselves in the lake, giving it a mystical and romantic aura. Ako po si Johnny Gomez, Barangay Investigador dito sa Ayusan 1, ay magkukwento po tungkol dito sa kasaysayan ng Pico Lake. Ito po ay panahon pa nung unang panahon, ito daw po ay isang bulkan. Na ang bulkan pong ito ay may alamat. Dito daw po ay may nakatirang mag-asawa na may isang anak na babae. Na kaya lang sila nagkanak ay kung sa pangako nila na magkanak lang ng babae ay hindi pabababain ng lupa. Ngayon po, nung magdalaga na yung anak, ay naiwan nila sa bahay. Nagkataon naman po na may nanliligaw. Na yung nanliligaw na yun ay biniro yung kanyang anak na dalaga. Dahil nananahi yung dalaga ngayon ay ang ginawa nung lalaking nanliligaw ay pinalaglag yung karayom sa lupa. Dahil sinusubukan nga kung ano yung mangyayari doon sa sumpa. Ang ginawa nung lalaki ay kinuha ang karayom at inilalag sa lupa at pinakukuha doon sa dalaga. Nung pong malaglag yung karayom, ayaw nga bumaba ng dalaga, ay pinilit nung nanliligaw na pababain. Ngayon po ay napilitan ang babae na kunin yung karayom. Ngayon nung kunin po yung karayom sa lupa ay bigla na lang pong gumuho itong malabol kang bundok na ito. Tapos ayun nga po, naging parang style na tulyase na nagkaroon ng tubig, na ayun po ang kasaysayan nito. The future of Pico Lake looks promising with ongoing conservation efforts and a growing awareness of its ecological and cultural significance. Sustainable development plans aims to balance human activity with the need to preserve this natural treasure, ensuring that Pico Lake remains a vital, vibrant part of Chaong heritage for generations to come. Hanap buhayan ng mga tao dahil ito ay merong mga isda, tilapia, hipon. Dahil dito sila naghahanap buhay. Napapangunan nila ito ng pang-araw-araw ng pangkabuhayan.
Popular destination for tourists who wants to enjoy its natural beauty and engage in recreational activities such as boating and fishing. The lake is also significant because it is home to a diverse range of flora and fauna, making it an essential part of the local ecosystem. Additionally, Ticob Lake is an essential source of livelihood for the local community who rely on fishing and fish ponds for their income. The lake's unique geology and ecological significance make it a valuable natural resource that should be preserved and protected for future generations. Like many natural sites, Ticob Lake faces environmental challenges such as pollution and habitat disruption. Efforts to preserve its natural state are crucial for maintaining its ecological balance. Ano po ang tawag din sa Kawayan Arabi? Yang nangyari niyan, taing. Taing. O, sa Laguna ang tawag ay bubo. The area surrounding the lake is peaceful and serene, making it an ideal spot for those who want to escape and hustle the bustle of city life. The fish pond in the area are home to various freshwater fish including tilapia, nutfish, catfish, and shrimp, providing a source of income for the residents. Apart from aquaculture, the residents also make taig or fish nest as another source of income. Kung sa kuwan ay pampubliko. Kung sakali lang ay baka magkaroon lang ng gate kung sakaling mapalibutan ito ng karsada para nga malapit nang gawin ito, siguro naghahanap lang sila ng pondo, ay magtatayo dito ng mga restaurant, sabi nila, ay tsaka yung mga nakabitin na hindi ko alam yung parang sakayan ng tao. Siguro yung parang sa Tagaytay. Yun ang balak tayo dito. So may balak pa po na mas palawakin pa po. Oo. Ang balak dito ay paiikutan nito ng karsada para mapasukan ng paikot pamula sa Ayusan hanggang San Pedro, paikot. Ano na po katagal nangingisda? Kulang-kulang na, baka mahigit na akong 30 taong nandito. Ano pong kunyari, di ba may bagyo, ganun. So may nakukuha pa rin kayo pag ganun. Wala. Hindi po kayo nanghuhuli ng ganun. Dalag ang madami sa tagbagyo. Kasi ang dalag lumalabas sa bagyuhan. Sa bagyo po. Di paano pag ganun? Di ba may bagyo po, di wala kayo nahuli, di ba binibenta niyo yan? So di wala pong kita sa dyan? Wala. Pero naman, hindi lang tayo pwede maghanap buhay, nasasabay tayo sa bagyo. Hindi titigil muna. May na po ba? May idea kayo tayo kung bakit tinawag natin Ticob Lake? Yung... Ito, ba't tinawag na Ticob Lake? Basta na, pinagitan nila na aking biyanan na bata pa siya. Tinikob na ito ng tinikob. Ito daw hindi nagagalit. Walang nalulunod dito. Na yung nalulunod na maglalangoy dyan, may malulunod. Pero ako aksidenteng kagaya nung nangyari doon. Na ang ulay tumama sa ganito. Sa bato. Mga turista, may mga bawal kasi na gawain tulad ng pagbaba sa Ticob. Pwede bumaba kasi meron na matagandaan pababa pero bawal maligo. Yun na rin is for safety na rin ng mga turista. At saka syempre para ma-avoid din na magkaroon ng mga basura doon sa baba. Kasi dito sa taas talaga, mini-maintain nila tuwing morning nalilimot ng mga basura. Richie, nasamahan ng Bantay Lawa ng Ticob. Kami ang nangangasiwa dito sa palibot ng Ticob. Ang laman ng lawang yan ay mayaman din sa
kalikasan. Unang-una diyan, tilapia, dalag, hito, bangus, karpa, hipon. Ang una naming pinaka-produkto diyan na talagang dinarayo ng mga bisita na napunta dito, yan pinayong hipon. Kaya nga po na Jessica Soho po yan dahil sa pinayong hipon. Ang alaga sa Ticog, yun nga nabanggit ko kanina, may mga bantay lawa sila, which is sila yung nakabantay dun sa mga turista. May mga bawal kasi na gawain tulad ng pagbaba sa Ticog. Pwedeng bumaba kasi meron na matagandaan pababa, pero bawal maligo. Yun na rin is for safety na rin ng mga turista. At saka syempre para ma-avoid din na magkaroon ng mga basura doon sa baba. Kasi dito sa taas talaga, mini-maintain nila tuwing morning, nalilimot ng mga basura. Tapos ng ilang buwan, ay paunti-unti na ang bumibisita dito sa Ticog Lake. Kasi kasi minsan tayo namamasyal din, di ba? Basta once na bago sa paningin natin, bago sa pagdinig natin, nakakatulong pasyalan, di ba? Parang siguro na doon na rin yung sense na nananawa na rin. Yun at ayun yung nakikita. Pero sa palagay ko, once na may bago ulit sa Ticog, papasyalan din yung tao. Now we conclude our exploration of Ticog Lake here in Ayusan 1 and San Pedro Chaong, Quezon. We hope that this documentary has provided you with a deeper appreciation for this natural wonder. The lake, rich history, cultural significance, and biodiversity make it an essential part of the region's heritage. The legend of Ticog Lake is a reminder of the power of hope and consequences of breaking a promise. It is a story that has been passed down from generation to generation, preserving the lake's cultural significance. So as we leave Ticog Lake, we encourage you to support the local community by visiting the lake and participating in the activities they offer. So by doing so, you are not only contributing to the local economy, but also helping to preserve this natural wonder for future generations. Ako, ilang taon na po kayong nangingisda dito o namamangka? Siguro mga nasa mahigit ng 10 years. So ano yung mga challenges po na kinakaharap nyo ngayon? Especially pag may mga bagyo or yung isla naman? Ay mahirap pag kami dito may dumanas ng ganyang bagyo, walang ditong hanap buhay. Bus talaga pati totally ang mga cage, sira lahat yan. Sisira. Ano po yung mga nanguhuli nyo dyan? Yung marami, hipon, tilapia. Ano yung mga kumbaga sikat dito sa Ticog? Hipon. Hipon. Oo, yun yung mga hipong binayo, ganyan. Yun ang talagang pinakaano dito. Malinis po ba yan yung tubig? Oo. Laging yan, laging tinetest ng munisipyo. Kasi talagang pinakaano dito, bawal magtapon ng basura. Kaya lang ito iwan kung ba't nagkameron yung damong yan. Wala kasi ito dati. Nagkameron lang yan, hindi naman maubos, paikot na kasi. For generations, the people of Chaong have lived in harmony with this natural wonder, drawing sustenance and inspiration from its pristine water. As we reflect on the stories shared and the landscape explored, let us remember the importance of preserving such treasures. Ticog Lake is more than just a body of water. It is a living, breathing entity that embodies the symbiotic relationship between humanity and nature. Ticog Lake is a testament to the beauty and richness of the Philippines. Natural resources is a reminder of the importance of preserving and protecting an environment of the benefit of all. Thank you for joining us on the journey, and we hope that you have gained a newfound appreciation for Ticog Lake here in Ayusan 1 and San Pedro Chaong, Quezon. Mabuhay!